Pilipinas ay isa sa mga bansang mahihirap. Mahirap, hindi lamang sa pera, kundi pati na rin sa kalusugan. Ngayong gabi po, tunghayan po natin ang ating mga kababayan na lugmok sa kahirapan. At ang ating mga kababayan na nangangailangan ng kahit konting tulong mula sa ating pamahalaan. Ako po si Paul Cabalhin. At ako naman po si Edward Lasangin. At sabay-sabay natin tunghayan Ang hubad na katotohanan. Maraming bata ang namamatay sa gutom, pati na rin sa malnutrisyon. Ano kaya ang maaaring gawin ng ating gobyerno? Ito po kami ngayon sa Pass Street upang sagawa ang isang documentation. Nag-imbita po ako ng aking isang kaibigan na dati ko rin kamag-aral na taga Paco Catholic School upang anyayaan, upang ma-interview dahil sa kalusugan. Siya po ay naparwara at gumamit ng mga masasamang bisyo. Magandang gabi sa iyo. May kailangan lang kami tanongin sa inyo, hindi kami mga masamain. Alam mo naman ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Kung tatanungin kita tungkol sa iyong sarili o tungkol sa iyong kalusugan, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Ako sir, mahirap po kasi ako eh. Pati nga yung mga taga dyan, mahirap din po. Minsan ako malapit eh. Talaga nga palang mahirap ang buhay niyo, no? Paano naman kayo nabubuhay o nakakakain man lang sa araw-araw? Minsan lang po ang tatlong pagkain sa isang araw. Minsan, di na nga talaga ako nakakain. Sobrang gutom na ako. Minsan, din na ako kumuha ng pasahin sa mga basura. Sa sobrang hirap talaga ng buhay, no, Julian? Ito, bibigyan kita ng isang pagkakataong magbigay na mensahe para sa ating gobyerno. Kung may masasabi ka, sige, okay lang sabihin. Isa lamang po yun. Sana pakinggan po nila ako at mga tropa ko. Dahil konting tulong lang po, okay na po yun sa amin. Basta makakain lang po kami. Maraming salamat, Julian. Salamat sa iyong oras na inilaan para sa amin. Sa ikalawang bahagi ng aming documentation, narito po kami para talakayin ng mga kapatid nating lugmok sa kahirapan na sa edukasyon ay nahihirapan. Ito po ang mga suliranin nila sa edukasyon. Hoy, anong pangalan mo? Bente. Si Lennon, ikaw? Bernadette, ikaw? Olse. Ikaw? Rob. Ikaw po, Ate Marity. Narito po sila. Tatanungin ko po kayo ng ginagawa katanungan. Saan ka nag-aaral? Sa? Rojas. Ano ba yung mga problema mo sa pag-aaral? Baon. Ano ba alam po yung magulang mo? Cycle. Tatay ko po. Bali, sa mga kagamitang pang-eskwela, bag, libro, kompleto ka ba? Ayos naman. Talagang baon lang. Pag wala kang baon, anong ginagawa mo? Nakati. Hindi, kuya. Ate, kayo po, sa mga anak nyo po, nag-aaral ba sila? Apa nag-aaral? Nag-aaral. Bali, saan po sila nag-aaral? Ang dalawa po guys. Yung dalawa na Natutugunan nyo naman po ba yung pag-aaral nyo? Oo naman, minsan hindi ko siya na-asikasin kasi na-asikasin sa loob ng bahay. Ganun po ba? Yung mga baon nila, paano yun? Pag wala silang baon, pumunta sila dito. Pero hindi sila pumasok ng isang araw, pupunta dito para nilagay sila ng pambaon nila, araw. Bali, so ang ginagawa nila, naglilimos na lang po sila pag walang baon. Bali, kung may mensahe po kayo sa gobyerno, ano po ba yung mensahe na gusto niyo sabihin sa kanila? Para matugunan to. Dito ka sa pati ikaw, anong gusto mo sabihin sa gobyerno? Ikaw muna. Ano ba gusto mo sabihin sa kanila? Yung kataon na rin. Hindi ko alam.
Wala ko lang masabi. Si ate na lang, si ate. Sa akin, masasabi ko lang, sa gobyerno, anong bilihan ba natin kailangan, babaan na. Babaan ng presyo. Kasi, wala ka lang lang tayo, lalo patatang yung bilihin. Lalo yung mga price ng mga bata, o. Sabi sa lahat, ako po si Ronel Verbeno, nagbabalita sa Babahay. Dito sa magandang gabi sa lahat, dito sa kinatatayuan ko. Dito sa kinatatayuan ko, dati nakapwesto dito ang maraming squatters na i-relocate. At ngayon, meron po tayo makakapanayam na isang security guard na pagbibigay na reaksyon tungkol dito. Ang kinakatayuan ko po ay dating pwesto ng mga squatter. Ngunit, sa kasamaang palad o sabihin natin sa kabutihang palad, natanggal ang mga squatter at nai-relocate sa ibang lugar para mabigyan daan ang pagsagawa at sa pagpapaayos ng Philippine National Railways. Kung ating tatanungin ang ating mga kababayan, ano kaya ang kanilang masasabi o kanilang reaksyon ukol sa itong pangyayaring ito? Kung sa panig man ng mga squatter o sa panig ng isang mamamayang Pilipino. Magandang gabi sa lahat. Nandito po ako sa PNR at kasama ko po si Kuya Edwin na isang security guard na makakapanayam natin. Magandang gabi, Kuya Edwin. Meron po lang akong itatanong sa inyo. Ano po ang inyong opinion sa squatters po dito dati po at saka sa mga pangyayari? Naging magandang pabor yun sa mga tao na ayos na nakahalin. Walang maayos na tirahan ng tao. Samantala ngayon sa isip ko lang ayos. Maganda na yung paligiran nila ng probinsya. Dahil dito. Maganda ang paligiran dito na Salamat po. Sa ikalawang pong tanong, kung kayo po ay nasa kalagayan po nila, ano pong inyong reaction po or magiging reaction po sa pangyayari? Masaya ako kasi may magandang bahay na dito sa nauna sa bahay yun. Maayos ang kapaligiran ng ibang tao. Ay mahirap ang buhay kung parang dito. Ang mga tao dito, sa mga squatter, magulo, hindi lang tayo pilihan ng isa, lagi na yung mga tao. Ang buhay dito dati sa pag-ibig. Pero ngayon, may maayos sa silang bahay. Nagwalay na yung dati dito, kasama na magkakabarkada, magkakasama sa buhay. Ngayon, magkakaiwalay na maayos na buhay. Maraming salamat po.